sa special concerns ng Department of Labor and Employment na si Miss Zidney Lance Crescino. Ma'am Zidney, good morning. Yes, sir. Good morning, Sir Rod po. Yes po. Okay, Kuya Rod na lang po, Ma'am Zidney. Yes po. Magandang umaga po, Kuya Rod. Magandang umaga din po. Welcome sa programa, Ma'am Zidney. Ma'am, tama ho ba ako? Kahapon po nag-umpisa ang Tupad Tuloy Pasada program ng DOLE para dito sa mga tsuper? Opo, no. Kahapon po ay nasimula na po ang trabaho ng 134 drivers na mula sa Quezon City, no. So ito po ay mga benepisyaryo ng Tupad Tuloy Pasada na ini-implement po ng DOLE sa pakikipagtulungan sa LTFRB at DOTR. Ang Tupad Tuloy Pasada ay naglalayong po na maibsan ng epekto ng national energy emergency sa ating mga transport workers at masiguro na tuloy-tuloy silang makakapaghatid ng transport services sa publiko. So may mga nakatalaga po na work schedule sa ating mga drivers, no, on a shifting basis po sila. At kahapon din po ay sinimula na natin ang orientation sa additional 279 transport drivers na babiyahe naman sa ruta ng Zapote to Alabang at Zapote to Baclaran. So ang kanilang trabaho po ay tatagal sa loob ng 20 araw. At sa mga susunod na buwan po ay atin na din idulunsad ang Tupad Tuloy Pasada sa ibang rehiyon tulad ng Regions 3, 4A, 6, 7, 10 at 12. Ayun, nabanggit nyo po, nag-umpisa na kahapon pumasada under sa Tupad Tuloy Pasada program ang mga tsuper na taga Quezon City. Opo, sir. Okay. Ilan po sila? Yung mga naging beneficiary nito from Quezon City? Mga 134 drivers po ang pasimula natin, no, sa pilot implementation nitong Tupad Tuloy Pasada. Okay. Pero itong 100 after, no, yung araw na sila ay magseserbisyo under rito sa nasabing programa, okay, may papalit another batch na naman from Quezon City. Yes po, no, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa DOTR at LTFRB upang matukoy ang mga susunod na beneficiaryo ng programa. Okay. So after Quezon City, orientation naman. Ngayong araw ba, ma'am, yung binabanggit niyo na mga tsuper from Pasay? Kahapon po nagsimula na po yung orientation sa additional 279 transport drivers. Kailan naman magsisimula sila, Ma'am Zidney? Ngayong araw? Opo, no, magsisimula na rin po sila. Okay. Dito sa Metro Manila, ilan po ang target nating beneficiaryo para rito sa Tupad Tuloy Pasada program ng DOLE para sa mga tsuper na apektado nitong krisis sa langis? So ngayon ay pina-finalize pa natin, no, yung target number of beneficiaries dito sa NCR, pero sa kabuuan, no, yung initial target natin dun sa mga pilot areas ay tinatayang nasa 50,454 beneficiaries. Opo. 50,000 plus na beneficiaryo. Ito ay para sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan ho ba o para lamang sa mga jeepney driver? Sa ngayon po, atin lang pong inumpisahan sa mga public utility jeepney drivers, pero kwalipikado rin po mag-apply yung ating mga PUV drivers, yung other PUV drivers provided na ma-identify sila ng LTFRB na nagkaroon po sila ng significant reduction in income dahil sa energy emergency. Okay. So, ang LTFRB ang mag-a-assess rito kung sila ba ay pwede maging beneficiaryo. Ganun ho ba, Ma'am Zidney? Opo, pero bukod po sa PUV drivers, yung mga manggagawa po na nagre-render din ng essential at necessary support services,
upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng PUB ay kwalipikado rin na maging beneficiaryo ng programa. Kasama na po dito yung mga mekaniko, konduktor at iba po pong manggagawa. Okay, okay. So, paano ho ang sistema ng pag-a-apply rito? Sakali, yung isang, sabi nyo nga, hindi lang pala yung mga driver ang pupwedeng sumali rito, even yung mga mekaniko, even yung mga konduktor, pupwede din sila maging parte ng programa. So kung yung mga nakikinig ngayon na gusto maging beneficiaryo, ano po yung unang step na gagawin nila? Unang hagbang? Opo, so meron, sabihin ko po muna yung mga qualification requirements, no? Kasi meron tayong mga qualification. So una po, kung PUV driver, dapat na-identify sila ng LTFRB at na-refer sa DOLE for assistance. At kailangan din na sila ay at least 18 years old at may valid professional driver's license at mag-undergo din po sila ng orientation bago sila magtrabaho. Kailangan pa ba silang dumaan dun sa kanilang mga organisasyon, yung mga TODA, PODA, yung mga ganon? Opo, ang LTFRB ay nakikipag-coordinate po sa mga transport associations at cooperatives para ma-verify po kung sino yung mga kwalipikadong beneficiaryo ng programa. Okay. So, si LTFRB ang pipili. Opo, pero ang DOLE po, pagkatapos i-endorse ni LTFRB yung listahan ng beneficiaries, bine-verify pa rin po ng ating DOLE regional offices kung ito bang mga na-endorse na beneficiary ay kwalipikado at na-meet po yung mga requirements for availment ng program. Paano ho pag may isang tsuper? Kasi paminsan may mga ganitong klaseng sitwasyon, Ma'am Sydney, no? May tsuper, kwalipikado siya, napili, no, yung kanyang pangalan, nasa listahan na kasama siya dito sa TUPAD at Tuloy Pasada program. Pero hindi po siya interesado at may isang driver na hindi naman siya kwalipikado pero hindi napasama yung kanyang yung kanyang pangalan doon sa listahan ng programa. Pwede ho ba siya na lang ang kumbaga mag-swap? Pwedeng kung hindi po siya napasama sa listahan ng LTFRB, so mangguni na lang po siya o makipag-coordinate po, no, sa aming DOLE provincial offices para po ma-validate po yung kanilang eligibility na makapag-apply po sa ating programa. Ayun, linawin natin ha. Wag silang pumunta at personal na mag-apply sa LTFRB because si LTFRB ang maghahanap kung sino-sino ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng TUPAD sa pamamagitan ng pakikipag-coordinate sa kanilang mga organisasyon. So, yung listahan ng mga benepisyaryo manggagaling sa kanilang mga organisasyon, ma'am. Tama, no? Opo, yung mga organisasyon po, i-refer po nila yung listahan sa LTFRB at ang LTFRB po yung direktang makikipag-coordinate sa amin. Sa inyo. Alright, so ganun ang mangyayari. So paano through sa kanilang organisasyon, malalaman ng isang tsuper kung siya ay kasama doon sa listahan ng mga benepisyaryo. Magkano po yung magiging arawang sweldo rito? Di ba? Daily po, di ba? Ang magiging sweldo rito, ma'am? Ang ating sasahod po sa mga beneficiaryo ay base sa pinakamataas na minimum wage sa kanilang rehiyon. So for example po, kung NCR, we have 695, tapos pinrescribe po natin na period of work nila ay around 20 days. No? So we just multiply yung 695 and 20 days at yun po yung tatanggap nilang sahod. At ilang araw po sila magsisilbi rito o magbibigay ng serbisyo sa ilalim ng TUPAD Tuloy Pasada program? Opo. Ang na-identify po natin na duration of work ay 15 to 30 days po, maximum of 30 days. Although yung sa Quezon City na ating pilot implementation, 20 days po muna yung ating sinet na haba ng kanilang trabaho. At hanggang kailan po itong programa tatagbo, Ma'am Sydney? I-implement ito habang tayo ay
nasa national state of energy emergency. No, so patuloy lang po yung papatupad natin ng programa habang ang ating mga transport workers ay nakakaranas po ng kawalan ng kita dahil sa pagtaas po ng presyo ng langis o kulot. Ayun. Ano po ang kaibahan nito, Ma'am Sydney? Dito ba ang TUPAD program existing matagal na yang tumatagbo? Opo, Opo. Anong kaibahan po nito? Itong TUPAD Tuloy Pasada program para sa mga tsuper pati dito sa existing na TUPAD program? Opo. Sa ngayon po kasi, yung regular tupad natin, yung mga beneficiaryo po ay lumalahok sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng pagtatanim, pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, at iba pang gawain, no, sa komunidad. Dito naman po sa tupad Tuloy Pasada, yung mga driver, ang magiging trabaho po mismo nila ay sila po ay mamamasada at papasahuran po natin sila ng wage, no, katumbas nung pinakamataas na minimum wage sa kanilang rehiyon. So, ang major difference po is when it comes to the nature of work kasi ang gagawin po ng mga driver, mamamasada pa rin sila at yung kikitain nila sa tupad program ay makakatulong upang magkaroon sila ng pandagdag gastos para sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pero yung sweldo, pati dito sa TUPAD, regular na TUPAD program at sa TUPAD Tuloy Pasada, magkaiba ho ba, ma'am, o pareho lang? Pareho lang po, no? So, papasahuran natin sila based dun sa highest minimum wage in the region. And even yung duration ng kanilang serbisyo, pareho lang din? Opo, no, yung sa tupad Tuloy Pasada, sinet po natin na 15 to 30 days and yung mga sa regular tupad program, pwede rin naman po sila na ganun din po yung maging haba ng kanilang trabaho. Depende sa klase ng work na gagawin po. Alright. Okay, bukod dito, 'di ba, sa mga ginagawa po ninyong mga paraan, mga programa para matulungan ang ating mga displaced jeepney drivers dahil nga rito apektado na sila sa krisis na nararanasan natin ngayon. Yung iba ayaw ng mamasada, pero alam ko yung purpose nitong program para hikayatin sila uli, 'di ba, ma'am? Para ituloy lang yung kanilang hanapbuhay. Ang gobyerno, lalo na ang Department of Labor nandyan, naka-back up sa kanila para tulungan yung kanilang hanapbuhay na apektado. May mga ordinaryo din po tayo, mga manggagawa bukod sa mga tsuper, apektado din po sa krisis ngayon. Yung iba ay nawala ng trabaho. Kayo ho ba ay minomonitor po ng husto itong mga sitwasyon din ng ilang ating mga manggagawa na apektado din sa sitwasyon ngayon at yung ilan ay nawala na po ng trabaho at meron ho ba kayong iniisip din na programa o may mga plano din ho ba kayo para matulungan itong ating ibang mga manggagawa na apektado din sa krisis, nawala ng trabaho? Opo, bukod po sa tupad program, ang DOLE po ay nag-i-implement din ng Dole Integrated Livelihood Program. So nagbibigay po kami ng mga materyales, kagamitan na kanilang magagamit upang sila po ay makapagsimula ng negosyo. No? So bukod po sa mga transport workers, patuloy po yung pagbibigay natin ng tulong pangkabuhayan sa ibang mga manggagawa na naapektuhan ng National Energy Emergency. Ma'am Sydney, may mga datos na ho ba kayo? May na-monitor na ho ba kayo na marami na hong mga obreros natin, mga manggagawa na apektado po nitong krisis at nawala ng trabaho? May ano na ho ba kayo, ma'am? May datos o wala pa?
Sa ngayon no ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOLE sa mga lokal na pamahalaan upang ating ma-identify yung mga manggagawa na naapektuhan nitong National Energy Emergency. At may mga natulungan na rin po tayo no base sa aming datos. Ilan sa mga halimbawa itong mga manggagawa na nasa sektor ng agrikultura, yung ating mga farmers, fisher folks mula January to April, no, more than 6,000 farmers na yung ating natulungan at ito po ay sa ilalim ng DILP. Ganun din po no sa mga fisher folks, patuloy rin po yung pagbibigay natin ng alternatibong kabuhayan at pati na rin po sa ibang mga manggagawa. Ayan. Yung mga ano po sa mga karenderya, kasi kahapon may mga nakausap po kami mga karenderya owner na sinasabi nila nagbawas po sila ng tao, ng empleyado kasi luging-lugi na nga daw ang kanilang negosyo. So, yung mga apektadong empleyado nito mga karenderya, kung nais po nilang humingi ng tulong sa Department of Labor and Employment para magkaroon uli ng hanapbuhay, ano po yung dapat nilang gawin, ma'am? Sydney. Opo, pwede po sila lumapit sa aming DOLE regional and provincial offices para po sila ay ma-profile and mabigyan no ng karampatang orientasyon kung paano makakuha ng tulong sa ilalim ng DILP. Ang isa po sa mga requirements, kailangan mag-present po sila ng kanilang valid government issued ID at project proposal. No? So ito po ay naglalaman ng mga detalye kung ano po ba yung mga klase ng kabuhayan na gusto po nilang simulan or palaguin. No? So ang mga DOLE regional provincial offices namin ay nagbibigay din ng technical assistance sa mga beneficiaries pagdating sa paggawa ng project proposal na isa sa mga requirements sa pag-avail ng ating livelihood assistance. Kasama na dyan pati yung mga sumama sa repatriation, yung mga OFWs, pwede din lumapit po sa inyo. Yung mga nawalan ng trabaho, pag uwi dito nga na, wala na ho silang hanabuhay. Opo, pwede rin po sa mga public employment services office kung nais silang maghanap no ng mga trabaho naman po sa formal na sektor. Pero bukod po dun sa mga employment facilitation services, pwede pa rin naman po sa DOLE Integrated Livelihood Program. Okay. Patuloy pa rin po ba ang ginagawa ninyong mga job job fair? Yes po, patuloy naman po ang DOLE sa sa pagsasagawa po ng job fair no sa iba't ibang rehiyon. Ayan. Okay, Ma'am Sydney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Okay, maraming salamat po. Supervising Labor and Employment Officer